bantayan nyo rin yung paligid ninyo, hindi lang ho yung dagat. At sigurado marami na ho inchik na pumapasok dito. Baka one day, hindi natin alam, biglang merong i-activate ng China, yung mga inchik na nandito, tao na pala nila at wala na tayong magagawa. Baka ini-invade na tayo slowly, hindi ninyo alam. Kasi ho nangyayari ito all over the country. Hanggang sa Cagayan, yun yung inimbestigahan namin sa Kongreso. Sa Samar, umaabot. Hanggang sa Palawan, umaabot. Dumadami na inchik. Meron ng Pilipino, inchik pala, nagiging mayor na. Marami ho talagang problema na kailangan ma-realize natin at karamihan sa inyo nararamdaman ito. Unang-una, alam naman natin yung trespassing ng China na ginagawa dito sa bansa natin. Kaya nga ang tanong doon, kung ang Pilipinas ba ay malakas na bansa, sa tingin nyo kaya papasok sila dito? Hindi. Kasi nga alam nila na medyo mahina yung bansa natin, no? Sa depensa, sa tao. Kaya binubuli tayo nitong bansa na ito. Ngayon, mga kaibigan, ano ang ginagawa ng bansa natin para maprotektahan ang ating mga tubig? Huwag ho kayong mag-alala dahil medyo mahaba lang ang proseso na ginagawa ng bansa natin. Pero ganun ho talaga, hindi ho lahat nadadaan sa mabilisang solusyon. Ito po yung sinasabi na bilateral talks. Nag-uusap ang Pilipinas at ang China. Pero ang China kung minsan ayaw makipag-usap sa atin. So ano pang ginagawa ng Pilipinas? Merong multi-bilateral talks na ginagawa ang Pilipinas. Nakikipag-usap tayo, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang klase, sa iba't ibang bansa. Nang sa ganun, makita ng buong mundo ang ginagawa ng China dito sa Pilipinas. Importante na ang ating bansa, ang ating mga opisyalis, ipagpatuloy ang pag-usap. Lalong-lalo na itong problema na to, kailangan madala to sa United Nations. Dahil kung hindi ito papansin ng ibang bansa, lalo tayong ibubuli. Kaya nagpapasalamat tayo na binalik nila itong mga, visiting forces agreement natin, no? Nandito merong military practice na ginagawa ang Amerikano at ang Pilipinas, no? Ang laging yung tanong is, ano ho ba talaga yung kailangan gawin? Ano ho ba yung tulong na pwede madala sa inyo? Dahil ang problema natin, pag pumupunta tayo sa Scarborough, pag nangingisda kayo, hinaharang kayo. Wina-water cannon kayo. Patuloy ang harassment na ginagawa sa atin. At yan ay talaga nagpapahirap sa mga mangingisda. Anong kailangan natin? Kailangan ipagpatuloy natin itong gobyerno na ito na makahingi tayo ng safety of passage. Ibig sabihin, free kayo na pumasok kung sa kayo mangingisda at hindi kayo hinaharang. Dapat ganun ang gawin natin dahil tubig natin to. Kailangan sama-sama tayo, no? Ipaglaban natin itong sovereignty natin, yung tubig natin na pinapasok nila. Dapat meron kayong safety of passage. Alam nyo mga kaibigan, itong problema natin with China, malalim ito. Hindi lang ho itong tubig ang problema natin. Kaya importante na kayo mismo, na dito sa Masinloc, sa Zambales, bantayan nyo rin yung paligid ninyo, hindi lang ho yung dagat. At sigurado marami na ho inchik na pumapasok dito. Baka one day, hindi natin alam, biglang merong i-activate ng China, yung mga inchik na nandito, tao na pala nila at wala na tayong magagawa. Baka ini-invade na tayo slowly, hindi ninyo alam. Kasi ho nangyayari ito all over the country. Hanggang sa Cagayan, yun yung inimbestigahan namin sa Kongreso. Sa Samar, umaabot. Hanggang sa Palawan, umaabot. Dumadami na inchik. Meron ng Pilipino, inchik pala, nagiging mayor na. Tama o hindi? Tama. So yan yung problema. Kailangan bantayan talaga natin. Napakalalim ng problema na ito. Pero, importante itong usapin natin para matulungan ho kayo. Kailangan magtulungan tayo. Sama-sama tayong lalaban para patuloy kayo makapangisda sa tubig ninyo. Ang Kongreso nandito, on break na ho kami. Pero nagsama-sama ho kami para mapakinggan kayo. Makagawa kami ng resolusyon. Si Speaker Romualdez, ang ating presidente,
makahanap ng paraan para patuloy kayo na matulungan. Maraming salamat at magandang tanghali po sa inyo lahat. Thank you. Chairman, yung Mayor Lim natin dito, Lim, pero Pilipinong-Pilipino yan, hindi Chinese. Si Mayor Lim. Lim lang apelyido, pero ano yan, Pilipinong-Pilipino. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat. Governor Ibdani, sir, marami po kayong kaibigan sa probinsya ko. Mayor Lim, sa ating pong mga kasamahan dito, sa ating mga bisita, maraming magandang umaga po uli. Alam niyo po, baka narinig na rin ho natin ang lahat ng mga pahayag ng aming mga kasama dito. Pero ako po, gusto kong itindihin talaga yung trabaho ng bilang mangingisda. Dahil ang alam lang ho namin, bumibili kami sa palengke o sa grocery stores ng mga isda at yun lang po ang nakakain namin sa aming mga mesa. Pero magandang opportunity po ito para maintindihan ho talaga namin kung ano po yung trabaho nyo, yung kita ninyo at yung mga sakripisyo ninyo habang kayo po ay naghahanap buhay sa laot. Ngayon po, ako po ay taga Marawi City. Ako po yung pinakamalayo ang lugar sa Lanao del Sur sa Mindanao. Katabi ko po probinsya si John Kate Flores. Nung ilang taon po, baka narinig nyo nga po na nagkaroon ng giyera dyan sa Marawi, hindi ba? Noong 2017. Na-displace po kami. Bilang isang displaced po na mamamayan, sa nakikita ko at base po sa mga kwento ninyo, parang ang ayaw natin mangyari ay ma-displace din ho kayo sa kanyang kanang buhay. Mahirap mo ma-displace. Ang nakikita po namin dahil sa agresibong posisyon ngayon ng hinahawakan ng China ay yung economic displacement na maaaring magdulot ito sa inyong hanap buhay. Yun po ang hinahanapan natin ng paraan. Kaya nais ko pong tanungin kayo. Natanong din ho ito ni Manong Johnny kanina dahil ang pinakapunto po ng public hearing dito is kung meron ho bang gentleman's agreement na nangyari nung nakaraang administrasyon. Dahil baka may epekto ito sa posisyon na ngayon ng China na nagiging aggressive sila. At ang unang-unang nagiging casualty at nadi-displace, nawawalahan ng hanap buhay ay kayo pong mangingisda dito po sa Masinloc at sa mga karatigbayan nyo po. So, ang nais ko lang pong tanungin, ilang beses ho ba kayong nangingisda sa isang buwan o isang linggo? Okay, so pare-pareho ho ba kayo na, mga ilang, sa average po, sa isang buwan, ilang beses ho kayong, let's say, magandang panahon? Ilang beses po ba kayong tulad nangingisda sa ngayon, dyan? sir, mula nung mga March, halos sa isang buwan ay halos makaapat na beses kami makabalik sa Baho de Masinloc. Okay, apat na beses. So, may average, no? Yung average po na ilang tonelada po yung nakukuha nyo pag halimbawang magandang panahon at yung mga oras na hindi kayo masyadong binubuli. Yung average po. Kasi para makita po natin kung gaano po ka-substantial yung pagbaba ng kita ninyo nung panahon na naging agresibo ang China at yung mga karatiba. Nung una po, sa mga panahon na maganda po yung paglalaot ninyo. Sa unang-una talaga dyan, sir, is talagang napakasagana at walang gumagambala sa aming mga mangisda dyan. Yang sa loob ng 5 araw, nakakauwi na po kami na halos ng 4 na tulinada. Pero sa ngayon at laging patintiro ang pangisda namin sa Baho de Masinloc. Halos lumaabot kami ng 15 days, 2 tulinada pa lang huli dahil sa kung kagustuhan mo naming mangisda sa loob. Laging nandiyan ang mga rubber boat ng China humahabol sa amin. Kaya, siyempre, hindi po kami makapangisda ng maayos. Kaya sa loob ng 15 days, halos 2 tulinada, halos hirap pa naming maipon. Kaya, masaya na rin po kami kahit ganun dahil sa kahit ganun ang inuwi namin, mayroon na po kaming kinikita. Pero ang masama po ngayon, yung pag-uwi namin sa ngayon, pinauwi kami, totally walang huli. Kaya yun ang kinakasama ng loob namin, pati lahat po ng konsumo namin hindi na ibalik. So except sa makatwid po, yung sinabi niyo po nung maganda po yung panahon na wala hong
humaharang sa inyo dyan, mga umaabot po kayo ng mga 15 tonelada na iuwi nyo po. Bawat biyahe ninyo, bawat laot o sa Hindi naman po kakayanin sa aming mga motherboard lang sir na ganun. Pero yung mga commercial fishing talaga, umaabot po ng ganyan 15 tulinada, halos isang gabi lang po nilang kinukuha. Okay, so ibig sabihin natin isang buwan, po pwedeng makakuha po kayo ng mga 30 to 40 tons. Kaya po, sir, kaya po. So ngayon po na naging agresibo ang China, mga 2 tonelada kada biyahe ninyo. Yun na lang po talaga sir ang laging naiuwi namin dyan kasi laging sa palaran po ang paglaot namin. So, sinabi niyo po kanina, dyan po sa Scarborough Shoal, kaya sinabi ni Governor, panatag, dahil maski may bagyo, ay pwede ho kayong mag-seek refuge dyan doon sa masamang panahon, no? Ngayon, may nakaharang po ng mga Coast Guard na China. Tama po ba yon? Sa ngayon talaga sir is talagang hindi na po kami nakakapasok talaga sa loob ng panatag na tinatawag na Baho de Masinloc kasi malimit talaga, nandyan lang po kami sa paligid ng Scarborough kasi talagang hindi kami pinagbabawalan kami makapasok. Pero base po sa mga kaninang sagot nyo, hindi lang ho yung dyan sa Panatag Shoal, sa Baho de Masinloc, yung nakaparada, pero hinahabol din ho kayo. Tama ho ba yon? Opo sir, nandyan na po talaga yan. May panghabol. Kung minsan naman at siguro may time na medyo bumabait sila, nakakalapit din po kami dyan. Alam niyo po, nakikinig po ako ma'am sa salaysay ninyo. Ang sabi niyo po, hindi lang ho China ang nakatambay dyan. Meron pang ibang may mga ibang bansa po dyan. Tama ho ba yon? Opo, sir. Vietnamese po. Okay. Yung mga Vietnamese po, meron din ho silang Coast Guard or yung mga fishing boats lang po meron Fishing sila? boats lang. Fishing boats. Ang China lang po ang may Coast Guard dyan? Opo. Okay. Pag umaabot po kayo sa Scarborough Shoal, hinahabol din ho ba kayo ng let's say Malaysia, Vietnam, at yung mga ibang bansang kumukuha din ho dyan ng ani ng isda? Ang Vietnamese po, humuhuli sila. Pero hindi naman kami tinataboy. Hindi na ako kayo tinataboy. Hindi po. Pero ninanakaw po nila yung laman ng payaw namin. Okay. Umaarya po sila sa payaw. Pero since nung nandyan po yung mangingisda po ng ibang bansa, hindi naman ho kayo hinaharas. Hindi po. Sa makatwid, China lang po China lang. ang Ngayon po nanghaharas. bawal lang pumasok. Okay. Tayo po ba dyan sa Scarborough Shoal, meron ho ba kayong napansin na mga Coast Guards din po dyan ng Pilipinas? Meron po. Meron din po. Asan ho sila nakaabang? Nandun lang. Malimit lang naman po sila nakakarating dyan sir kung talagang may hinahatid po silang ayuda. Pero kung sa mga araw naman po na yung sinasabing patrolya, wala naman po kami nakikitang mga Philippine Coast Guard dyan. Wala ho kayong nakikita. So habang hinahabol po kayo, wala po kayong mapagkunan ng saklolo. Wala naman po talaga sir kasi totally kami lang po talagang mangingisda ang pinakantay ng Baho de Masinloc kasi nakakarating lang naman po dyan ng mga Philippine Coast Guard at saka mga BIPAR pagka ganyang may mga hinahatid pong ayuda. So ibig sabihin po, pag kayo lumalaot sa pagpalagay ho natin magandang panahon na 4 na beses, so kayo na lang po on your own at your own risk, halimbawa, papasok po kayo dyan sa Scarborough. Wala hong mga Coast Guard ang ating bansa. Wala po talaga sir, wala po talaga. Kami po talaga ang makakapagpatunay na sa mga paglaot po namin ganun. Nakikita lang po namin talaga sir, gaya ng sinabi ko, pag may mga hinahatid lang pong ayuda, nakikita po namin sila. Okay. Balikan ko lang po yung katanungan ni Manong Johnny kanina. Yung tinanong niya po sa inyo kung anong taon po ilang taon na po kayong nangingisda dito? Sino po yung pinakamatagal na nangisda po dyan sa Baho de Masinloc? Kayo po? Ilang taon? 20 years? Hindi lang po. Ha? Hindi lang po. Ay, oo. Bata ka pa. Masyado naman akong ano. So, ilang taon? Pwede po yung matagal na nangisda po dyan? 1998, nag-umpisa na po ako dyan sa Scarborough. Sige. So, i-shortcut na lang po natin ang sabi niyo po kanina, by 2004, medyo aggressive ang China. Gaano ka-aggressive? Kasi ikumpara po natin ngayon para alam po natin kung ano yung naging direksyon. Talagang 2014 sir na naharas talaga kami dyan. Talagang grabing agresibo talaga kasi ibang pag-water cannon, iba pa rin yung tutok ng baril sa amin na 2014 naranasan. ito Opo, ha? sir, yun. Okay. Yun talaga yung grabing karanasan namin kasi sa dami naming bangka na mga motherboard na nandun, talagang pinipilit kaming iniipon. Pinapatakbo kami sa papalaot pa Wisti. Pero kami na mga Pilipino,
gumawa kami ng paraan para makalusot dahil sa gusto naming makaalis sa ginagawa nilang pagkara sa amin. May umiksi na po sa amin na isang magaling na operator ng motherboard na siya talaga po ang nagpahabol para siya po ang doon sa kanya lahat ng tensyon. Kaya kaming mga mangingisdang mga nandyan po sa bawat Masinloc, nabuwag-buwag po kaming lahat na nakabalik po ng maayos. Pag nung taon po na nag-operate po kayo, halimbawa lang, no, para maintindihan ko po. Pag kayo po ay naglalaot at alam ko kooperatiba kayo, no, ibig sabihin, wala naman ho nangingisda siya na mag-isa, no? Hindi ho ba? Meron niyo at least meron kaming kapitan, meron kayong first mate, tama ho ba 'yon? No? So, kanina po nakikinig, may kooperatiba kayo. Meron ho ba kayong bago ho kayong maglaot? Meron ho ba kayong protocol? Let's say sinasabi na, uy, maglalaot kami. Or sabihin natin, may permit ba? Halimbawa, magsasabi ba kayo sa LGU, sa Coast Guard, etc.? Opo sir, naglalagaut din po kami sir. Naglalagaut po din kami bago kami pumalaot dyan sa bawat di So, Masinloc. nagsasabi din ho kayo sa Coast Guard. Opo sir, opo sir. Okay. Pag ilimbawa po na nung 2014, sabihin natin nung 2015, nung panahon po ng dating administrasyon, pag meron po bang insidente dyan, nagsasabi po ba halimbawa ang Coast Guard na wag muna kayo pumalaot dahil agresibo ang China, wag na kayo pumalaot dahil kayo nakatambay dyan or baka rubber boat, dito muna kayo sa may banda dito sa atin. May nagsasabi po ba ng advisory sa inyo ang Coast Guard? Gaya ng sir, yung talagang naranasan namin na inaras kami dyan, mulat sa din naman nun, hindi na kami nakabalik. Nung nakabalik lang muli kami. Nagsasabi po ba bago ho kayo maglaot? Wala po sir, wala po. Halimbawa, may warning, oy, medyo agresibo ang area dyan, agresibo ang Vietnam. O example, kaya kung tayo may DFA, may foreign relations po tayo kasi minsan nagkakaroon ng misunderstanding. So ang isang bansa medyo mag-agresibo. Hindi ho nagbibigay halimbawa. Wala naman pong sa amin sir kasi pagka sa tuwing nagpapaalam kami na tinatanong lang kami kung saan kayo pumapalaot. Sa Scarborough, sabi namin ganun. Pero siguro naman, alam naman nila na maayos. Ngayon lang din naman po nagka-problema sir eh. Wala naman po sanang problema. Kaya yung mga pahabili na ganun, wala po silang sinasabi sa amin. Okay. Narinig nyo pa may narinig ho ba kayo na na joint monitoring ng Coast Guard ng China at Pilipinas nung napirmahan noong Oktubre of 2016? Wala po kami alam. Wala ho. Hindi ho sinabi sa inyo ng Coast Guard? Wala din po sir, wala kami alam po dyan. So wala ho talaga kayong alam? Wala po. Okay. Bali, for the information of everyone, meron pong napirmahan noong October of 2016, no? It's a joint monitoring ng between Coast Guard ng China at ang Pilipinas. Ang kasunduan po doon ay una, yung mga disputed ng mga interest ng bawat bansa ay ireresolba in a diplomatic manner. Magbibigay po sila ng suporta doon sa mga halimbawa, doon sa may rescue operation pa nga search and rescue operation, gagawin po yan ng itong dalawang Coast Guards. Irerespetuhin din po yung interest ng bawat grupo, ibig sabihin ng ang China at saka Pilipinas. At kung ano-ano pa ba, no? Para hindi humantong sa ganitong mga pangyayari, no? Kaya nga ako tinatanong ito dahil in 2016, kaya nga sabi po parang walang nangyari, in 2016, nagkapirmahan po ang Philippine Coast Guard. Accordingly, dun sa last na committee hearing po natin, Mr. Joint Chairs, ay in 2019, iniba na ho nila. Parang sabi nila, terminated, abrogated, no? Kaya nga ako nagtataka kung meron po kayong constant na communication or information from the Coast Guard na sinasabing itong area na to is disputed, etc. or okay na mangisda. Dahil po, mayroon na ho tayong understanding with China, no? Sa Coast Guard na hindi ho nila yes, okay. So, kaya nga po ito tinatanong. Kasi leading to that issue, ang question po sa aming isipan, at least sa akin, ay baka naman nung 2016 hanggang nung 2019, ay yung sinasabing gentleman's agreement ay isa ito sa mga reflection noon. Itong joint. Kaso nga lang po, in 2019, ay na-abrogate yung kasunduan dahil nagkaroon daw ng maraming problema, technical o ano. Ngayon po, gusto rin ho namin malaman kung ano po yung naging problema. Sa makatwid, Mr. Joint Chairs, gusto ho talaga natin malaman dahil ongoing po yung aming
committee investigation, inquiry, kung meron ho ba talagang kasunduan nangyari either written or verbally. Ang sabi na po nating mga naging bisita, nung una, wala naman ho silang nakikita at wala ho daw silang alam na gentleman's agreement. Bakit ho ito importante sa amin? Dahil hindi lang ho ito issue ng ani ng ating mga ani ng ating mga mangingisda. Ito po ay usaping seguridad. Oo. Ito po usapin ng seguridad. Pangalawa, ito po ay usapin ng soberenya. Dahil pag hindi ho natin ito malaman kung ano talaga at punot-dulo, kung may rason ba ang China para maging aggressive ngayon, ay tuloy-tuloy po ang kanilang paghaharas po sa inyo. Yun po ang ayaw nating mangyari. So, ang last ko lang po ng punto, no, Mr. Jones, if you may allow me, ang last ko lang po ng punto is, naghahanap po tayo ng solusyon dito kung paano ho kayo matulungan. May nagsasabi, BFART, titingnan ng pondo, ayun po si Congressman John Flores, mag-create ng ahensya. Sa ngayon po ba, may nag-attempt na po ba sa inyo, dahil kooperatiba kayo, no? May nag-attempt po ba or naisip naman lang na pumunta sa isang commercial bank, sa say land bank or saan man na mag-avail ng loan sa inyo para po at least makakuha ng medyo malalaking barko or yung mga equipment sa pangangailangan ninyo? Halimbawa, bumili ng motor para pag naghabulan kayo dyan, hindi lang nila kayo mahuhuli or hindi nila kayo makukuha. Hindi ho ba ninyo yon na pagdesisyonan? In the meantime, while waiting for the creation ng mga opisina, meron ho ba? Meron na po. Okay. Gusto ko lang pong tanungin, yung terms po ng loan ninyo, ano po yun? Ano po yung mga... Kasi gusto kong makita rin yung, yung term ng paglo-loan ninyo. Kasi baka isa rin ho yun sa isang paraan options para while waiting for this creation of offices, maybe we have available options for our fishermen to avail of. Hindi. Malaki naman pong tenga ko, naririnig kita. Na ito po ay naipadala po namin sa tanggapan po ng mahal na Pangulo at naipadala rin po namin sa tanggapan po nasyonal ng BIFAR na ang aming pong kahilingan dito ay mabigyan po kami ng isang malaking bangkang pangulong na para po yung mga Scarborough fisherman po natin na naris na po doon sa kanilang pangingisda sa lugar ay mabigyan po ng pagkakataon na mabigyan din po ng sustainableng pangkabuhayan dahil sa hindi na po sila nakabalik so sa mga lugar. tweet po, nag-loan na po kayo sa bangko or nagkanap na lang po? Meron na po kaming nakasumiting project proposal po thank you. hinggil dito. Sige po. Huling katanungan lang po, no? Kayo po, base po sa naging experience nyo, naniniwala ho ba kayo kay Roque na may gentleman's agreement? Sa aking palagay po ay base sa sarili ko Sa po. experience nyo po? Maaring pwede, pero wala po kaming pinangahawakan sa bagay na ito. Naniniwala ho ba kayo sa mga balita na meron ho talagang nangyaring gentleman's agreement? Kasi po sa inyo lang po, sa inyo lang pong palagay. Kasi sa aming panahon po na yon ay umaasa po kami na siya po yung titindig dito para ipaglaban yung aming karapatan. Subalit nung panahon ng kanilang panunungkulan, sa nakita po namin na imbes na bigyan kami ng matibay na programa para maging maayos yung aming kabuhayan, pero sa pagkakataong yaon ay naging malaya po yung mga Chinese vessel na para gawin nila kung ano yung ginagawa nila sa lalo-lalo na sa Baho de Masinloc. Maraming salamat po. Thank you very much for the time, joint chairs po. Marami pong salamat sa inyo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.